200 piso across the board daily wage increase para sa mga pangkaraniwang mga manggagawa. Inaprubahan na sa House Committee on Labor and Employment. Legislated ito kung ibig sabihin kapag yan ay naisa batas. So kung kunwari ang sahod mo ay 450 plus 200. 650. So 650 na. 650. Pwede. Nandun na yung pangkain mo doon. Pamasahe. Or panggasolina sa motor. Very good. Ang lalabag po ay papatawan ng multang aabot sa 50 to 100,000 pesos at pagkakakulong na aabot ng 4 na taon kapag yan ay naisa batas. Sakaling maging batas na yan, magiging kauna-unahan ng legislative wage hike sa loob ng higit 3 dekada. Tagal na pala. 30 years. 1989, huling nagpatupad ng wage hike measure sa bansa through Congress. Ayun, magandang balita ito. Pero, ay sino ba ito? Makakausap natin ang TUCP. Carlos Oñate ng TUCP, makakausap natin. Ginoong Carlos, magandang umaga. This is Aljo Bendio. Kasama po natin si Congressman Erwin Tulfo sa programang Punto Asintado Reload, PTV at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning po. Magandang po, Sir Aljo at Kong Erwin at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa Punto Asintado Reload. Maganda po ito, Kong. Sir, Carlos, this is Erwin Tulfo po. Pero ang tanong po natin dito, sir, ito po ay dadaan pa sa Senate ho ito. Hindi kaya magkaroon ng resistance doon sa Senate? Opo, kasaysayan po niyan, yung ating Senado po ay nauna nang nakapagpasa ng 100 peso minimum wage increase law nito sa last year, 2024. Tayo po sa House of Representatives, almost kasabay po nating i-final. Ngayon po ay pumasa na ito sa House Committee on Labor, pero ang ating pong numero ay 200 pesos na daily across the board wage increase. Mas malaki at mas marami pong makikinabang kaysa po dun sa 100 peso minimum wage increase. Kung kaya titignan po natin sa BICAM kung ano po yung mananaig na version. Okay. Pero ang tanong dito, sir, kakayanin kaya ng mga negosyante? I'm sure, sasabihin naman ng mga negosyante, magsasara na lang kami, hindi na namin kakayanin. So po, unang-una, meron namang usapin tungkol sa dagdag sahod kahit dun sa Regional Wage Board. For the past 36 years ay nasa Regional Wage Board ang usapan na yan. Even 20 pesos na increase, sabi nila na sila ay magsasara at magtatanggal ng trabaho. Ngunit ngayon po na kami ay naniniwala na ito pong 200 pesos ay kayang-kaya po. Sapagkat noong 1989 na tayo po ay nagtaas, ang last legislated wage hike ng Kongreso ay 40% increase po yun. At wala pong naganap na sarahan ng negosyo pagkawala ng trabaho at pagtaas po ng presyo. Naunawaan ho namin yung legitimate concerns ng ating mga micro at small enterprises. Kung kaya't kagaya rin po ng sinabi ni Speaker Martin Romualdez, kailangan din po natin pag-aralan yung mga wage subsidy, credit access, loan, capacity building, para po dun sa maliliit na negosyo, hindi lang para sila makapag-comply, kundi para pa sila ay lumago. Yung mga pangaba namang nag-iba dito, Ginoong Oñate, baka magtataas ang presyo ng mga pangunang bilihin, pati na serbisyo. Opo, lagi namin sasabi, wala pa nga yung 200 piso for the longest time. 2 taon na natin pinaglaban ito. Nag-start siya sa 150 ng TUCP party list. Pero sige na nataasan yung presyo ng mga bilihin. At nais din namin bigyan ng punto na obligasyon ng ating mga employers na bayaran ng sapat at katarungan yung ating mga manggagawa. At kung sasabihin nila, lalo yung malalaki, na ipapasa lamang nila ito sa consumer, yan ho ay reflection kung bakit ayaw nila i-serve kahit portion lamang ng kanilang napakalaking kita for the past 2 years. Alright. Sir Carlos Oñate ng Trade Union Congress of the Philippines. Maraming salamat, sir. Magandang umaga po. Maraming salamat din po at buhay po kayo.